Sobrang dali na lang turuan ng computer makakita. Nakakita na ba kayo ng self-driving car? Sa tingin nyo, paano kaya nakakakita ang isang self-driving car? Bakit kaya alam niyang iwasan yung mga obstacles sa paligid niya? Bakit hindi bumabangga? Ang sagot dyan, object detection. Sa video na tuturuan ko kayong mag-train ng object detection model starting from sa pag-upload ng data hanggang sa pag-train ng model natin. May mga tips at best practices din akong ituturo sa inyo along the way and susuriin natin kung paano natin malalaman kung maganda ba talaga ang performance ng model natin at accurate ang mga detections nito. Dati sobrang hirap mag-train ng object detection model dahil kailangan ng mga malalakas na computer na may specialized hardware na may malakas na computational power. Mahirap din mag-gather ng high quality data at i-annotate ito dahil sobrang daming data, and dito sa case natin sa object detection, sobrang daming images o videos ang kailangan para makapag-train lang ng isang object detection model. And sobrang inefficient din ng mga model architectures dati. Pero dahil ang bilis mag-advance ng technology natin ngayon, ang dami ng web apps na sobrang daling gamitin na pinapasimple yung step-by-step process sa pag-train ng model tulad ng Ultralytics and RoboFlow. Pero sa video na to, gagamitin natin yung RoboFlow. Sobrang daling gamitin nito para makapag-train tayo ng SOTA or state-of-the-art na object detection model. Baka iniisip nyo, grabe, state-of-the-art yung ituturo. Baka sobrang namang technical nito. Kaya mag-alala, lahat ng ituturo ko dito ay beginner-friendly at hindi nyo kailangan maging programmer para makasunod dito sa video na to. Kaya start na natin. Yung matututunan nyo dito ay magagamit para makapag-detect ng iba-ibang object, hindi lang coins. Pero sa case natin dito sa video na to, tuturuan natin yung model para mag-detect ng iba-ibang klaseng coins. O nga pala, hindi ako sponsored ng RoboFlow. Punta tayo sa RoboFlow website. Then, yung bahala kung ano gagamitin nyo dito. Gawa tayo ng workspace. And yung annotation group is coins. Then, object collection gagawin natin. So, tapos click create public project. Then, next, i-upload yung data natin. And, mag-record ako ng data ko kanina gamit yung cellphone ko. So, ito siya. Itong dalawa galing ko sa Google. Search ko lang. Picture to ng mga new points natin and yung mga dating points. Tapos, select ko lang lahat to, then upload ko lahat. Tapos kung video yung na-upload nyo, yung bahala kung ilang frame yung i-capture niya per second. And for me, magka-capture lang ako ng one frame per second. Isipin nyo na lang parang isang picture kada segundo. So, choose frame rate. Then, pinaka-capture niya per second. Isang frame per second. Then, i-upload niya. Upload niya lahat. Ulitin muna natin itong manual internet. Then, hindi na ako mag-invert in teammates. Ako magle-label. A-assign ko sa sarili ko. Pwede nyo piliin dito kung ilan yung i-assign nyo sa member. Pero may kasama kayong ibang nagle-label para mas mabilis. Pero sa case ko, ako lang mag-isa. So, a-assign ko lang sa sarili ko. Then, mag-start tayo dito sa dalawang kinuha kong picture sa internet. Nakita natin dito yung mga na-annotate na at saka hindi pa na-annotate. Yung ginagawa natin dito, lalagyan lang natin ng box. Then, lalagyan natin kung ano to. This is say 20 pesos. Sure. Ginagawa lang natin dito, tinuturo natin sa model natin kung anong klaseng object to, which is 20 pesos. Tapos 20 pesos din to, nakatalikod lang. Pero hindi alam ng model natin yun. So, kailangan din natin siyang capture. Tapos, label din natin siya as 20 pesos. And this is 10 pesos. Ayusin natin konti to tighten natin
para mas accurate yung mga bounding boxes natin, para mas maganda yung i-output na bounding box ng model. And this 10 pesos din. This is 5 pesos. Make sure kapag nag-train kayo ng object detection model, kada anggulo ng object na gusto nyong ma-detect, dapat na ipapakita nyo sa model nyo. For example, itong 20 pesos, nakita natin sa model natin na yung harap ng 20 pesos and yung likod ng 20 pesos. So kapag nagde-detect tayo kahit nakatalikod or nakaharap man yung 20 pesos, malalaman ng model natin 20 pesos yun. Okay? So, proceed na tayo dito sa 1 peso. Dito lang natin to. Peso. Okay, hindi siya napalitan kasi same color pa rin. 1 peso. Tapos enter. For some reason, hindi siya napapalitan. Dito lang ng buo. Tapos, try ko i-bounding box ulit. Ulit ko. Pili ko. Ako lang mag-type. 1 peso. Tapos, dito, create class 1 peso. Yun. Yung class niya ngayon ay is 1 peso na. Pag na-encounter nyo yung problem na yun, try nyo munang create yung class which is 1 peso. And sa case natin, dahil nga hindi na masyadong nagagamit yung 25 centavos, 5 centavos, 1 centavo, hindi ko na muna sila isasama sa i-detect ng model natin. So next, yung mga dating barya natin dito sa class. So, kagaya nung kanina, isasama ko lang is yung piso. Tapos yung piso. Piso ulit. And pesos. Tapos siguro ipa-fast forward ko na lang sa mga susunod na kasi medyo marami to. Label ko na muna yung mga to. Tulad nito, itong 10 dito nakaharap, nakatalikod. Then ito nakaharap. Nakaharap na halos na. Kapag nag-train kayo ng object detection model, pakita nyo lahat ng side ng object na gusto nyo i-detect para mas accurate yung mga detection ng model. So, fast forward ko na muna to. Then, mapapakita ko paano mag-annotate gamit yung train natin na model. Kung makikita mo dito, iniba-iba ko yung pwesto ng mga coins natin. Kasi mas maganda kapag nag-train ka ng object detection model. Parang dinalagyan mo ng variety yung mga images na pinapakita mo sa model mo para pag nakakita siya ng picture na may coin dito, coin dito, coin dito, coin dito, mapapredict niya pa rin, madedetect niya pa rin yung mga coins sa iba-ibang pwesto. So, mas accurate siya kapag ganun. Hindi lang kapag nandito yung coin, o nandito yung coin. Hindi magandang practice na para-pareho lang yung pwesto ng coin or ng object na pinapakita nyo sa model. Yung ginagawa ko dito sa video nito, ginugulo-gulo ko yung location ng mga coins para magkaroon ng variety and mas mag-learn yung model natin, mag-detect ng various locations ng mga coins. Fast forward na ulit. Kung makikita nyo dito, pinaliktad ko yung ibang coins. Tulad nga nasabi ko kanina, mas may improve yung performance ng model natin kung nakikita nyo yung bawat side ng object na gusto natin i-detect niya. Hindi ko na alam kung anong coin to, kung 5 piso pa ba to or 10 piso. 5 piso, search natin. Philippine peso coins. Tapos, tingnan natin dito. Ayan to. Tingnan natin itong image na to. So, yung kanina, 5 piso pala to. 5 piso to. 5 piso. And, sure 5 piso dito. At yung mga partially
nakatakip na object. Tulad nito, medyo nakatakip siya sa daliri ko. I-bounding box nyo pa rin. Pero i-bounding box nyo lang yung part na nakalitaw. Okay. Hindi ko sure kung ano to. Pag hindi kayo sure kung anong klaseng object to, kayo as isang tao, hindi pa rin kayo sure kung anong klaseng object to, huwag nyo lang i-label. Kasi kung nalilito din kayo, nalilito din yung model. So, huwag na lang natin i-label. Kalahati nito, i-annotate ko. So, naka 21 na tayo. Pero, ano pa, 8. Tapos, i-train natin yung model. Tapos, gamitin natin siya para matulungan niya tayong mag-label ng mga coins na mas mabilis. Papakita ko yun mamaya. And, fast forward na muna. So, tapos na tayo mag-label. Mag-annotate. Na-annotate na natin halos lahat. And then, gagawin natin, train na muna natin yung model dito sa partial data natin para kapag katas natin siya matrain, matulungan niya tayong mag-annotate. Imagine niyo na may naglalagay ng bounding box para sa inyo. Hindi na kayo maglalagay nito ng isa-isa. And i-edit na lang natin yung mga maling in-annotate ng model. So, all in all, mas mabilis yun. Train na muna natin, then papakita ko mamaya. Add lang muna natin dito. Gamitin ko lang tong default data percentage. Split natin siya sa 70% sa train, 20% sa validation, 10% sa test. So, add na muna natin tong images. Gamitin lang natin dito sa dataset. Check lang natin. Ang tama naman yung mga pagka-split ng data. Tapos dito sa health check, makikita natin yung distribution ng data natin. Tulad nito, sabi niya dito, underrepresented yung 20 pesos tsaka 1 pesos. And yung location ng mga objects sa images. Usually, concentrated sila dito sa middle part. Siguro sa next time na kukuha ko ng data, maglagay din ako ng mga coins dito sa bandang mga corners para mas ma-improve natin yung accuracy ng model. Pero signal muna natin to. I-generate na natin yung data natin. Gagamitin ko lang itong mga default values dito sa pre-processing. Tapos dito tayo sa augmentation. Ito yung importante. Sa augmentation, maglalagay ako ng flip, horizontal and vertical. Maglalagay din ako ng crop. Pwede natin konti. 25%. Maglalagay din ako ng rotation. Ito lang tayo sa default 15%. Magdagdagan ko lang konti yung saturation. 25%. And yung brightness 8%. For now, yun na muna siguro. So, continue. Gamitin natin itong max na 68 images. Create. Then, wait lang natin mag-train yung model natin. Gamitin lang natin itong train with RoboFlow. Itong RoboFlow 3.0. So, gamitin lang itong natin fast kasi ito lang yung available natin. So, gamitin natin checkpoint itong MS Coco. Tapos, start training. Fast forward na lang natin to kasi medyo matagal-tagal itong training na to. Okay, tapos na mag-train yung model natin. Naman aray. Ang kailangan lang natin gawin is gamitin siya para i-annotate din tong mga images na hindi pa natin na-annotate. So, para gawin yun, gamitin lang natin tong label assist. Tapos, gamitin natin yung Philippine Peso Counter. Ito, version 1. Tapos, continue. So, wait lang natin. Detect natin lahat to. Select 4 classes. Tapos, let's annotate. There you go. Nakita natin dito, tama yung pagka-annotate ng model natin. Nakuha niyo yung mga 5 piso, 1 piso, yung mga 20 pesos, and pati mga 10 pesos. Siguro, dagdagan natin ito sa 10 pesos. Yan. Then, since ito para sa akin, hindi ko na alam anong coin to, hindi ko na din siya ilalagay kasi baka
malito lang yung model natin. Then, balik tayo. Tingnan natin yung mga iba pang hindi na-annotate. And gamitin din natin yung kanina. Yan. Natin 10 pesos, 10 pesos, 5 pesos, 5 pesos. Ito yung 5 pesos na nakatayo dito. Nakita niya. 1 peso, 1 peso, 20, 20. Tama. So, yung mga hindi nyo na-label, tayo lang yung mag-label para sa kanila. 10 pesos. And ito ang 5 pesos. Mas mabilis yung pagle-label kasi meron tayong assistant, which is yung model na trinain natin kanina dun sa kalahati ng dataset natin. So, proceed lang tayo sa iba pang data. Annotate lang din natin lahat. Double check natin yung annotate ng model natin kung tama. 20 pesos, 10 pesos, 10 pesos tama. Hindi to 10 pesos, so palitan natin. 1 peso dapat to. 5 pesos, 5 pesos, 10, 1. And ilagay natin to kasi visible naman na 5 pesos siya. Alright, next. Tama naman so far yung mga na-label niya. Ilagay lang natin yung mga hindi na na-label. Okay, gets nyo na rin naman. So, papas forward ko na hanggang ma-label ko lahat ng mga. So, tapos na tayo mag-annotate. Yun ang gagawin natin. Add natin yung 25 images sa dataset. Same. 20% valid, 10% test, 70% train. And sa dataset natin, natin ulit. So, nahuhuli talaga tong 1 peso and 20 pesos. Yung natin gagawin natin next time. Wala tayong gagawin version ng dataset. Hindi natin kaninang augmentation. Same. Let's continue. Straight. 3 times pa rin nun. Tapos create. So, mas marami na yung dataset natin. Tingnan natin kung mag-i-improve yung model natin. Dahil mas marami na siyang example na makikita. Overflow is fast. Just continue lang natin yung pag-train natin din sa model natin kanina. Gamitin natin siya as checkpoint. Tapos, start training. Tingnan natin kung mag-i-improve yung model natin. Fast forward ko rin to. Dapat bumababa itong mga losses natin. Ibig sabihin, nag-learn yung model natin na nag-generalize. Tapos itong MEP, dapat tumataas. Makikita natin dito, overall, maganda yung performance ng pangalawang model kasi nga, na-train siya sa mas maraming data. Makikita din natin dito na mas mataas ng 9.2% ang MAP. Yung precision naman, mas mataas ng 27.1%. Yun lang nga, mas bumaba ng 7% yung recall niya. Ngayon, sigurado ako inisip nyo, para saan kaya tong MAP, precision, and recall na to? Ito ipapaliwanag ko. Una, precision. Basically, yung precision, sinasagot niya yung tanong na sa lahat ng na-detect na object, in our case, yung mga coins, ilan doon yung tama ang pagka-classify o pagka-categorize. Pero bago yun, ito muna yung formula ng precision. Huwag kayo masyadong ma-overwhelm kasi simple. Math lang naman ito. Papakita ko sa inyo paano ito gagamitin. Pero dito muna tayo sa example natin. For example, yung model natin na pagkamalan niya si Jose Rizal bilang si Apolinario Mabin. Na pagkamalan niya ang 10 pesos yung 1 peso. Yun yung ibig ko sabihin. Pero yung ibang coins, na-classify naman ng tama. Kung gagamitin natin yung formula natin and magbe-base tayo sa example natin, may isa tayong false positive. Ibig sabihin ng false positive, mali ang pagka-classify. And may tatlo tayong true positive. Ibig sabihin, tamang pagka-classify. Tapos, lagay lang natin sa formula natin and makukuha na natin yung precision na 0.75. Ibig sabihin nito, 75% ng na-detect na coins ng model natin ay tama. Yun yung precision. Then, next naman, recall. Simple lang din ang recall. Sinasagot ng recall ang tanong na ilan sa mga coins ang na-detect. For example, meron tayong 4 na coins. And isa sa mga coins hindi na-detect ng model. At yung coin na yun ay si Manuel Quezon. May 3 tayong true positive, di ba? At isang false negative. Ibig sabihin ng false negative ay yung mga hindi na-detect ng model, which is yung 20 pesos. Input lang natin
sa formula yung mga values katulad kanina sa precision. Then, makikita natin na ang recall ng model natin ay 75%. Ibig sabihin, 75% ng mga coins ang na-detect. Then, next naman, MAP, Mean Average Precision. Ang MAP ay combination ng recall and precision. Sinasagot nito ang tanong na gaano ka-correct mag-detect at mag-classify ang model natin. For example, meron pa rin tayong 4 na coins tulad ng kanina. 4 dito na-detect, di ba? That's recall. Tapos lahat ito tama ang pagka-classify. That's precision. So, di ba na-detect lahat ng coins? Check. Tama ang pagka-classify? Check. Ibig sabihin, 1 o 100% ang MAP natin kapag perfect yung detection and yung classification. Kadalasan, ang MAP ang pinaka-tinitignan ng mga computer vision engineers kapag nagtitrain at pumipili ng model. Kasi nga, kinoconsider ng MAP ang recall at precision. Yun lang ang mga kailangan natin malaman para masuri ang performance ng isang object detection model. Kung gusto nyo akong gumawa ng detailed video para sa step-by-step computation ng MAP, let me know sa comments. Tignan naman natin kung gaano talaga kagaling mag-detect yung model natin. Magbigay tayo ng video sa kanya tapos detect niya yung mga coins doon. Dalawa yung video na binigay ko sa model natin. Kung naaalala nyo, yung video sa left is yung ginamit din natin na video para i-train yung model natin. Tapos, yung video naman sa right ay bago. Never nagamit sa pag-train ng model. Hindi muna ako magsasalita. Subukan muna natin i-compare yung performance ng model sa dalawang videos. Bakit kaya magkaiba yung performance? Iisa lang naman yung model na ginamit para mag-detect. Para masagot natin yan, tignan natin ng maayos yung mga coins sa videos. Kung titignan natin ng maayos, yung video sa left, medyo malayo yung distance ng mga coins sa camera. Mas zoom out kumpara sa video sa right. And magkaiba din yung lighting and background. Di ba nga ginamit natin yung video sa left para sa training ng model natin? Ibig sabihin, abisado na ng model natin yung video sa left. Lalo na yung size ng coins sa video which is medyo maliit nga compared dun sa bagong video. Ibig sabihin, natutunan ng model na mag-detect ng objects based sa specific na mga kondisyon kung saan ito na-train. Kaya kapag nagbago ang mga kondisyong yon, tulad dun sa bagong video na may mas malaking coins, black na background at iba yung lighting, mas mahihirapan ang model na ma-identify ang mga objects. In short, nangyayari ang pagkakaibang ito sa accuracy dahil mas pamilyar ang model sa video sa left dahil nga nakita niya na to nung training. Kaya kapag iba na ang itsura ng video, mas nahihirapan siya mag-detect ng tama. Paano natin ito masusolusyonan? Simple lang. Mag-gather pa tayo ng mas maraming data o images. Siguraduhin na iba-iba yung itsura ng videos tulad ng angulo, distance ng coin sa camera, lighting, at background. I-annotate natin to at i-train ulit ang model gamit ang bagong data para mas maging familiar siya sa iba't ibang scenarios. Ngayong alam na natin kung ano yung pwedeng maging solusyon para ma-improve natin yung detections ng model natin, subukan naman natin i-implement yun. Upload ko lang yung bagong video na pinakita ko dun sa comparison kanina. Tapos kuha lang ako ng 1 frame per second. So 50 images yung makukuha niya. Start lang natin yung manual labeling. Annotate natin. Start annotating. Gamitin ko lang ulit yung label assist para mas mabilis tayong mag-annotate. Gamitin natin yung model natin kanina. Detect lahat ng classes. Alam nyo na to, di ba? Na-explain ko na nga nung una. So, annotate. Magaling yung pagka-bounding box ng mga coins, di ba? Pero hindi talaga nila nakukuha yung tamang label or yung classification. Palitan lang natin. Doon kung ano. Palitan lang natin kung ano yung tama. So, ito yung 5 and 5. Siyempre, fast forward natin kasi matagal to. Upload lang natin yung mga images.
generate lang natin. Mga augmentation natin last time. Apply ko lang din ulit. Tapos yung times 3. Train with RoboFlow. And then, that's that. Tapos tuloy natin dito sa V2. Fast forward ko na to. Tapos na mag-train yung model natin. Kita naman natin na nag-learn na naman yung model natin kasi bumaba yung mga losses natin. And tumaas yung MAP natin. Ito yung final metrics na model natin. Performance metrics. Try natin tignan kung nag-improve ba talaga yung model natin. Gagawin natin, bibigyan ulit natin siya ng mga videos para i-detect niya yung mga coins doon. Kung maaalala nyo, ito yung performance ng model natin bago siya na-train sa bagong video. Palpak ang mga detections, di ba? At heto na ngayon ang performance ng model natin pagkatapos niyang matrain sa bagong video. Di ba ang galing? Halos tama, hindi pala halos. Tama pala lahat ang detection niya. Perfect yung detections. Siyempre, di tayo pwedeng magtiwala sa performance ng model sa video na to dahil nakabisado na ng model natin to nung training. Kaya kumuha ulit ako ng bagong video para masuri natin ng maayos yung performance niya. Ito yung video. Never nakita ng model to. Dito natin makikita kung natuto ba talaga yung model natin. Kung makikita natin dito, nalilito yung model sa mga bagong piso, 5 piso at 10 piso. Kasi halos magkakamuka lang ang mga coins na to. May bago na naman tayong challenge para sa model. Nahihirapan siyang ma-distinguish yung 1, 5, at 10 pesos na bago. Ano naman kailangan natin gawin? Kailangan na naman natin siyang bigyan ng videos and pictures kung saan pwede niyang matutunan yung difference ng 5, 10, and yung 1 peso na bago. Naging challenging sa model natin to kasi halos magkakamukha lang yung mga bagong coins na to. Ngayon, bibigyan ko naman kayo ng chance na para gawin yon para tumatak sa utak nyo yung natutunan natin. Sa mga videos na ganito, gusto ko rin matuto kayo na wag lang panoorin yung video, dapat i-apply nyo rin yung napanood nyo para mas ma-reinforce and mas ma-familiarize kayo dun sa mga steps and process. Ganun lang kasimple turuan ang computer para makakita. Diba, sobrang dali lang dahil may tulong nga ng RoboFlow na pinasimple yung process and yung steps para makapag-train ng isang object detection model. Sobrang daming use case ng technology ngayon, lalo na nga nasa AI revolution tayo. Marami pa akong i-share na knowledge tungkol sa computer vision. Sobrang valuable ng ganitong klaseng kaalaman ngayon. Kapag mas naiintindihan natin yung ganitong klaseng technology, mas magiging aware tayo kung makakabuti pa talaga ito sa future o hindi. Sigurado ako na meron ng mga cameras na may computer vision models dito sa Pilipinas. Sana ginagamit ang mga ito sa tamang paraan. Kasi kung iisipin, ang daming delikado at nakakatakot na pwedeng paggamitan ng tech na to. Good example na dito ang China. Kung makikita nyo, meron ng point system yung bansa nila. Di naman yung buong China, pero yung mga developed na cities ng China. Nakakatakot isipin kasi bawat galaw mo is, mo yun, pwedeng ibato sa'yo ng gobyerno. Ito yung gusto kong maging mission ng channel ko para maging aware tayo sa potential ng ganitong klaseng technology, specifically yung computer vision nga. At para maging handa tayo kung sakaling aabusuhin ng iba ang ganitong klaseng technology. Gusto ko rin kayong maging aware sa mga computer vision opportunities na darating dito sa Pilipinas. Tulungan niyo akong i-democratize ang technology na to. Salamat sa panonood ng video na to. Please like and feel free to subscribe kung gusto niyo pang matuto ng computer vision or ng iba pang AI-related na topics.